ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iniulat na abot sa 13 billion US dollars ang halaga ng pangakong investment o business deals na kanyang naiuwi mula sa 5 araw na official working visit sa Japan. Hataw Balita. PBBM ikinukonsidera at pinag-aaralan ngayon ang posibleng paglagda sa isang tripartite agreement sa Estados Unidos at Japan. Hataw Balita. Philippine Embassy sa Turkey nagpapasaklolo na sa search and rescue team sa Hatay Province sa paghahanap sa isang Pinay at 3 nitong anak. Hataw Balita. Pangulong Marcos Jr. pinag-iisipan na kung papaano makatutulong ang bansa sa Syria na malubharing tinamaan ng malakas na lindol kamakailan. Hataw Balita. At dahil nasa maintenance shutdown ng Malampaya Gas to Power Project na nagsimula noong February 4, may nakaambang aumento sa bill na sisingilin ng Meralco sa kanilang mga customer ngayong darating na Marso. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, nakauwi na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Linggo, February 12, mula sa 5 araw na official working visit sa Japan. Sa kanyang arrival speech, iniulat ng Pangulo na aabot sa 13 billion US dollars ang halaga ng pangakong investments o business deals na kanyang naiuwi na tiyak-an niya na lilikha ng trabaho sa mga Pilipino. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Coming back, we carry with us over 13 billion US dollars in contributions and pledges to benefit our people, create approximately 24,000 jobs, and further solidify the foundations of our economic environment. Ayon sa Pangulo, nangako ang Japan ng development loans para sa Malolos Tutuban North-South Commuter Railway at North-South Commuter Railway Project Extension na nagkakahalaga ng 377 billion Japanese yen o nasa 3 billion US dollars. Dagdag pa nito na patibay pa ang relasyon ng Pilipinas at Japan matapos ang kanyang pakikipagpulong kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. We have cemented our defense and security relations. We have also covered a great deal of ground in the areas of agriculture, ICT, cooperation, and with the signing of bilateral agreements that provide the framework for enhanced mutually beneficial collaboration in many areas. Sa interview naman ng media sa Pangulo, sinabi niya na tututukan ngayon ng kanyang administrasyon kung papaano may tutulak o magkakaroon ng magandang resulta ang mga pangakong pamumuhunan o investment ng mga dayuhang investors na kanilang mga nakausap na. Hataw Balita. Ikinukonsidera ngayon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang posibleng paglagda sa isang tripartite agreement sa Estados Unidos at Japan. Sinabi ito ng Pangulo sa isang news agency sa kanyang 5 araw na working visit sa Japan. Kinumpirma naman ito ng Malacanang at sinabing bahagi ito ng pagpapaigting ng Pangulo sa alyansa ng Pilipinas sa dalawang makapangyarihang bansa. Ito'y sa harap ng problema sa South China Sea at Indo-Pacific region at maging sa nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagkakaroon ng katatagan sa gitna ng naturang mga issue na nakakaapekto sa buong mundo. Hataw Balita. Magpapaabot ng 100,000 US dollars o mahigit 5 million pesos na tulong pinansyal ang mababang kapulungan ng Kongreso para sa mga nilindol sa bansang Turkey. Manggagaling ang pondo sa Disaster Relief and Rehabilitation Initiative na nalikom noong kaarawan ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mambabatas, ang humanitarian aid ay pagtanaw ng utang na loob ng Pilipinas sa Turkey na isa sa mga tumulong sa Pilipinas sa kasagsagaan ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Inaasang personal na iaabot ni Romualdez ang tulong pinansyal ngayong araw kay Turkey Ambassador to the Philippines ni Yassi Ebren. Hataw Balita.
Isang linggo ang nakalipas matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Turkey at Syria. Maabot na sa 33,000 ang mga nasawi kung saan kabilang ang 2 Pinoy. Ayon sa World Health Organization o WHO, nasa 26 milyon na populasyon ang mga apektado ng pagyanig sa 2 bansa. Mahigit 5 milyon sa mga ito ang matatanda at bata. Sa libo-libong mga gusaling nasira, hindi bababa sa 6 na po na mga ospital at health facilities sa Turkey at Syria ang nagtamo ng pinsala. Kasunod ng lindol, marami ang mga nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Gayon din ang mental at psychosocial health support. Pinangangambahan din ang paglaganap ng iba't ibang sakit gaya ng kolera at ang nagbabadyang malnutrisyon na resulta ng kalamidad. Upang tugunan ang urgent health needs ng mga naapektuhan sa Turkey, naglunsad ang flash appeal ang WHO upang manawagan ng donasyon para sa mga apektado. Base sa initial needs assessment ng WHO, tinatayang aabot sa 42,788,771 US dollars ang kinakailangan na pondo. Sa mga nais mag-donate, bisitahin ang official website ng WHO. Hataw Balita. Nagpapasaklolo na ang Philippine Embassy sa Turkey sa search and rescue team sa Hatay Province sa paghahanap sa isang Pinay at 3 nitong anak. Pinangangambahang kabilang ang mga ito sa mga natabunan ng mga debris kasunod ng magnitude 7.8 na lindola. Kinumpirma ito ng kanyang asawa at ng kanyang hipag na pawang Turkish nationals. Pinaghahanda naman ngayon ng Philippine Embassy sa Turkey ang pagpapauwi sa mga labi ni Wilma Abulad Tescan, ang isa sa 2 Pilipino na nasawi sa lindol. Ito'y alinsunod sa hiling ng kanyang anak at sa pahintulot ng asawa nitong Turkish national. Mananatili naman ang labi ng isa pang Pinoy na nasawi sa Turkey sa ngayon, ayon sa Vice President ng Filipino Community sa doon na si Weng Timoteo. Samantala, tuloy ang trabaho ng Philippine Humanitarian Contingent na ipinadala sa Turkey para tumulong sa search and rescue operations doon. Sa probinsya ng Adiyaman sila nakadestino kung saan hindi bababa sa 2 linggo silang mananatili. Hataw Balita. Pinag-iisipan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung papaano makatutulong ang bansa sa Syria na malubharing tinamaan ng malakas na lindol kamakailan. Ayon sa Pangulo, tulad ng Turkey, hindi rin maganda ang sitwasyon sa Syria. Dagdag ng Pangulo, marami nang natulungan ang ipinadalang rescue team ng Pilipinas sa Turkey. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I've been receiving reports from our team in Turkey. Napakabigat ng pangyayari. Marami na silang natulungan. They set up already a hospital. I'm trying to find a way kasi hindi lang naman Turkey ang tinamaan, Syria pati. At alam naman natin ang kalagayan sa Syria, hindi napakaganda. That's why I'm hoping that we'll be able to do something to help them. Hataw Balita. Sa iba pang balita, nasa kalahati o 50% na ang mga naimprintang balota para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa datos ng Commission on Elections o COMELEC. Sa 90,613,426 na kabuang balota na kailangang imprenta. 45,373,628 na ang tapos iimprenta sa National Printing Office o NPO. Target ng COMELEC na matapos ang pag-iimprenta sa mga balota sa susunod na buwan. At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan po ang Northeast Monsoon o ang hanging amihan ang patuloy na iiral sa malaking bahagi ng Luzon. Halos clear sky naman ang mararanasan sa Luzon at Visayas. May mga namataan na kumpulang kaulapan sa bandang silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PARA.
Nakita rito ang may hinang low pressure area o LPA. Ang extension nito, ang tinatawag na trap, ay umaabot sa Eastern Mindanao. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Caraga at Davao Region ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa trap ng LPA. Samantala, makararanas naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan dahil sa hanging amihan. Sa Palawan, Visayas at sa nalalabing bahagi ng Mindanao naman, maasahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa localized thunderstorm. Manatiling alerto sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Ang agwat ng temperatura para po sa Lawag ay maglalaro mula 22 hanggang 31 degrees Celsius, sa Tugigaraw mula 22 hanggang 31 degrees Celsius, sa Baguio City ay mula 15 to 25 degrees Celsius, sa Metro Manila 22 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay mula 20 to 31 degrees Celsius at sa Legazpi City mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, asahan po natin na maglalaro ang temperatura mula 25 to 32 degrees Celsius, sa Tacloban 25 to 31 degrees Celsius, 23 to 29 sa Cagayan de Oro area, sa Cebu 25 to 30 degrees Celsius, sa Iloilo 25 to 31 degrees Celsius, 24 to 32 sa Davao City area at sa Zamboanga mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa kasalukuyan, wala ho tayong nakataas na gale warning sa mga baybay ng ating karagatan sa bansa. Kaya naman malayang makapapalaot ang ating mga kasangbahay na mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Sa mga planong pumalaot sa northern at eastern seaboards ng bansa, pinag-iingat dahil posible pa rin po ang moderate to rough coastal waters na aabot ng 3.1 meters ang taas ng alon. Ang araw po ay sisikat alas 6:21 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, binabalangkas na ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang import plan sa aangkating asukal ng bansa ngayong taon. Ayon kay SRA Board Member Pablo Azgona, nasa 450 metric tons ang posibleng angkatin ng bansa. Pero isa sa pinalpayaan nila ito, sasama rito ang para sa magiging imbak ng bansa para sa 2 buwan. Sa pamamagitan nito, mapapababaan niya ang presyo ng asukal pero titiyakin niya nilang hindi naman maapektuhan ang presyo ng mga magsasaka. Pakinggan po natin si SRA Board Member Pablo Azcona. As of this moment, we are drafting a importation plan po. Hopefully, it will be finalized in our next meeting, and we are trying to make sure that the consumers will feel the drop in retail price, and at the same time po, we are making sure that the farmers naman po won't get a very low farm gate price. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture noong nakarang Biyernes, February 10, nasa 87 hanggang 110 pesos ang kada kilo ng puting asukal sa Metro Manila, habang 80 hanggang 95 naman sa brown at washed. Hataw Balita. Nakipagpulong ang Department of Health o DOH sa World Bank nitong Sabado, February 11 upang talakayin ang mga proyektong pangkalusugan sa Pilipinas na pinopondohan ng World Bank. Kabilang sa mga natalakay ay ang Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project, Philippine COVID-19 Emergency Response Project at Local Health Systems for Universal Health Care. Nagpasalamat ang DOH sa World Bank sa patuloy na suporta nito sa kagawaran para masiguro ang patas na access sa health at nutrition services. Hataw Balita. Matapos i-anunsyo ng power retailer na Manila Electric Company o Meralco ang 1 sentimo per kilowatt-hour na bawas singil sa kuryente ngayong Pebrero, may nakaamba namang aumento sa bill na sisingilin sa kanilang mga customer ngayong darating na Marso. Sumasailalim kasi sa maintenance shutdown ng Malampaya Gas to Power Project
na nagsimula noong February 4 at inaasahang matatapos sa ika-18 ng Pebrero. Ayon sa tagapagsalita ng Meralco na si Joe Saldarriaga, may kamahalan ang pagsasaayos nito at kung sakaling matapos ito ngayong buwan, inaasahang magre-reflect ito sa electric bill sa Marso. Pakinggan po natin si Joe Saldarriaga, spokesperson ng Meralco. Once na nakompleto na yung bills doon sa itong kasalukuyang supply mat, ang impact naman yan ay sa Marso. Nananawagan ng Meralco sa mga consumer na magtipid sa konsumo sa kuryente upang maiwasan ang pagnipis ng supply nito. Hataw Balita. Opisyal nang nagsimula nitong linggo, February 12, ang ika-4 na ASEAN-India Youth Summit sa Hyderabad, India. 8 youth leaders ang kinatawan ng Pilipinas, kabilang na si Kabataan Youth Party List Representative Raul Daniel Abelara. Bago pumuntang India, humarap ang delegasyon ng Pilipinas sa isang pre-departure orientation sa National Youth Commission Central Office. Layon sa naturang summit na bigyan ng plataforma ang mga kabataan mula sa India at ASEAN member states upang talakayin ang mga usaping hinggil sa ekonomiya, digital at socio-cultural connectivity upang mas mapatatag ang ugnayan sa pagitan ng India at ASEAN countries. Hataw Balita. Magsasagawa ng public consultation ng Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation o DOTR ukol sa petisyon na dagdag pasahe sa MRT Line 3, LRT Line 1 at LRT Line 2. Batay sa dokumentong ibinahagi ni Bayan Secretary General Renato Reyes sa kanyang Twitter account, makikita ang kopya ng sulat ng DOTR kung saan iniimbitahan ito na dumalo sa gaganaping public consultation bilang isa sa mga major stakeholder. Nauna nang sinabi ng Light Rail Transit Authority o LRTA na humihiling ang mga operator ng LRT1 at LRT2 na itaas sa 2 pesos and 29 centavos ang boarding fee sa mga tren at 21 centavos naman sa kada kilometro. Sa nauna na ring report, sinasabing humihirit naman ang MRT3 management ng nasa 4 hanggang 6 na pisong dagdag pasahe. Sasagawa ang public consultation sa darating na Biyernes, February 17 sa LRT Line 1 Depot sa Pasay City. Hataw Balita. Oy, good news po sa ating mga motorista na kumukonsumo ng diesel at kerosina. Sa ikalawang sunod na linggo, may rollback po sa presyo ng diesel at kerosina. Maglalaro sa 2 pesos and 20 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel. 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos naman sa kada litro ng kerosina. Pero ang gasolina posibleng walang galaw o tumaas ng hanggang 30 sentimos ang kada litro. Ngayong araw ay aanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang pinal na oil price adjustment at magiging epektibo bukas, February 14. Oras 30 minuto makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Isinusulong ni Mayor Michael Rama ang pagbabago sa real property tax rates ng Cebu City. Layo ng alkalde na rebisahin ito bilang isa sa mga pangunahing pagkukunan ng pondo para sa 50 billion pesos na budget ng lungsod ngayong 2023. Si Edmond Hisola humahataw. Hataw Balita. Nais ng Cebu City Government na bumuo ng bagong modelo para sa pagbabago ng real property tax rates ng lungsod. Sa isinagawang press conference nitong linggo, February 12, inihayag ni Atty. Colin Rosell, kalihim ni Cebu City Mayor Michael Rama, na nagveto ang alkalde sa Cebu City Ordinance No. 138 ng 2022. I have vetoed City Ordinance Number 138, Series of 2022. An ordinance enacting the revised real property tax code for the taxing jurisdiction of the City of Cebu. Thus, we will reintroduce another proposal to revise real property values.
Ipinasa ng konseho nitong Enero ang pagpapahintulot ng pamahalang lungsod na i-update ang kasalukuyang mga rate ng buwis sa real property. Ayon kay Rosel, magsusumiti sila ng panibagong panukala kung paano baguhin ang mga nasabing tax rates. Una nang ibinunyag ng Administrasyong Rama ang kanilang planong i-revise ang real property tax rates ng lungsod sa 2022 bilang isa sa mga pangunahing pagkukunan ng pondo ng 50 billion pesos na budget para sa taong ito. Ang huling beses na nag-update ang lungsod ng mga rate ng buwis sa real property ay noong 2004. Binigyan diin anya ni Rama na panahon na para baguhin ng lungsod ang mga ito upang tuloy-tuloy ang paghatid ng mga pangunahing serbisyo at programa ng Cebu City Local Government Unit. Ang mga babaguhing rate ng buwis sa real estate property na nakapaloob sa Ordinance 138-2022 ay dapat sanang ipatupad sa dalawang yugto na ang una ay magsisimula sa 2024. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Disola, humahataw! Isa sa tinitingnan ng Bureau of Inquiry ng 4th Infantry Division ang mental at health issue ng sundalo na suspect sa nangyaring pamamaril sa loob ng kampo ng militar sa Cagayan de Oro City. Si Weng Fernandez humahataw. Hataw Balita. Di pa matukoy ng militar ang talagang sanhi ng pamamaril ng isang sundalo na kabilang sa Service Support Battalion o SSBN ng 4th Infantry Division Headquarters sa loob ng Camp Edelberto Evangelista sa Cagayan de Oro City pasado 1:00 ng madaling araw nitong Sabado, February 11. Agad na nasawi ang 4 nitong kasamahan at isa naman ang sugatan. Patay din ang suspect na kinilalang si Private Jomar Villabito matapos mabaril ng ibang kasamahan dahil sa pagtatanggol sa sarili. Ayon sa spokesperson ng 4th ID na si Major Francisco Garillo Jr., agad silang nakipag-ugnayan sa Cagayan de Oro City Police Office o COCPO at Scene of the Crime Operative o SUCO. Subalit sa ulat nito ay hindi umano impluensyado ng droga ang suspect. Ayon pa kay Major Garillo, sa kanilang pakikipag-usap sa mga kasamahan ng suspect ay maayos makisama at walang kaalit, productive member at isang skilled mechanic si Villabito. Isa sa titignan ng mga otoridad ay ang pribadong buhay ng suspect, mental at health issue nito. Kung kaya't ipauubaya ng pamunuan ng 4th ID ang pagpapasya sa Bureau of Inquiry o BOI. Right now, we will await the complete investigation and background investigation of the Board of Inquiry team of the 4th Infantry Division, and of course yung result ng assessment subject matter expert or psychologist from the Camp Evangelista Hospital regarding sa mental status, mental health ng suspect na si Private Jomar Villabito. Dagdag pa ni Garillo na isa sa ilalim sa stress debriefing ang mga sundalong sangkot sa naturang insidente. So, sustain stress debriefing to all personnel involved during the incident. Ibig sabihin yung mga nandoon na tropa sa nangyari ang insidente at yung lahat ng kasundaluhan ng SSBN. So, stress debriefing sa kanila. So, para makita yung mental health. Sa ngayon ay nasa stable na kalagayan ang isang sundalong sugatan at ngayong araw din ay nakatakdang ihatid sa kani-kanilang mga tahanan ang mga labi ng mga nasawing sundalo. Nakahanda naman ang pamunuan ng 4th ID na magbigay ng ayuda at iba pang benepisyo para sa mga naiwang kaanak. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Cagayan de Oro City, Weng Fernandez, humahataw! Hataw Balita. Bayani kung ituring ngayon sa kanilang lugar ang isang binatilyo sa bayan ng Pilar sa Sorsogon matapos itong mamatay dahil sa pagtulong sa pamangkin at kapitbahay mula sa pagkalunod. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita. Patay
Namatay ang isang binatilyo sa bayan ng Pilar sa Sorsogon matapos nitong sagipin mula sa pagkalunod ang kanyang pamangkin at kapitbahay noong Biyernes, February 10. Kinilala ang nalunod na si Kate Jan De Vera, 15 taong gulang, isang grade 9 student mula sa barangay Banuyo, Pilar, Sorsogon. Ayon sa report ng Pilar Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, naliligo sa ilog sina Kate at pamangkin nito kasama ang isang nilang kapitbahay na pawang minor de edad. Dahil sa lakas ng ragasan ng tubig sa ilog, nalunod ang dalawang kasamahan nito dahilan para gumawa ng paraan si Kate upang sagipin ang mga ito. Ngunit matapos masagip ang dalawa ay hindi na nakita pang umahon si Kate. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad hanggang sa makita ito at madala pa sa ospital, subalit idineklara rin na dead on arrival ng mga doktor. Bayani naman ang turing kay Kate sa kanilang lugar dahil sa ginawa nitong pagbubuwis ng buhay para sa kapwa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita. Natagpuan ng mga otoridad ang abandonadong illegal fishing paraphernalia sa territorial water ng bayan ng Mercedes, Camarines Norte. Si Nika Lutino, humahataw! Hataw Balita. Natagpuan ng mga kawani ng Bantay Dagat Task Force ang mga abandonadong illegal fishing paraphernalia sa territorial water ng barangay Lalawigan sa bayan ng Mercedes, Camarines Norte. Tinatayang aabot sa 78 dragon bobo o mas kilala na ulod-ulod ang nakuha bandang alas 4:40 ng madaling araw noong Huwebes, February 9. Batay sa umiiral na Municipal Ordinance No. 65/1995 na nakabatay sa R. 1865-4, ang nasabing fishing paraphernalia ay mahigpit na pinagbabawal dahil sa napakaliit na butas ng lambat nito na maging ang mga maliliit na isda ay nakukuha kapag ito ay ginamit. Ang iligal na paggamit nito ang isa sa pangunahing inirereklamo ng maliliit na mga isda sa nasabing bayan na dahilan kaya wala na silang nakuhuling isda. Pansamantala namang nasa impounding area ang mga natagpuang illegal fishing paraphernalia habang nagpapatuloy ang investigasyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Nika Lutino, humahataw! Hataw Balita. Naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAP ang miyembro ni Abu Sayyaf Group Leader Isnilon Hapilon at Radulian Sahiron sa barangay Sinunok, Zamboanga City. Ito'y nakilalang si Isnirul Kiri alias Kiri o Kirina. Ayon kay SAP Director Police Major General Edgar Alan Okubo, si Kiri ay number 2 most wanted person sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at may patong sa ulo na 5.3 million pesos. Sinabi pa ni Major General Okubo, si Kiri ay wanted sa 25 kaso ng frustrated murder at 7 bilang ng kasong murder. Ang pag-aresto kay Kiri ay bunsod ng warrant of arrest na inisyu ng korte. Pinuri naman ni Major General Okubo ang mga miyembro ng SAP sa panibagong matagumpay na operasyon laban sa terorismo. Hataw Balita. Patay ang 8 pulis habang 23 ang sugatan sa nangyaring vehicular accident sa barangay Maputi, Naawan, Misamis Oriental umaga nitong Sabado, February 11. Sa ulat ng Naawan Municipal Police Station, 3 sasakyan ang nagsalpukan matapos sumabog ang gulong ng isang wing van Mitsubishi. 2 rito ay ang sinakyan ng mga pulis na pauwi na sana ng Iligan City matapos sumailalim sa schooling at police training sa Cagayan de Oro. Dinala sa iba't ibang ospital ang 20 sugatang pulis at 3 sibilyan na kasalukuyan pang nagpapagaling. Nagluluksa naman ang buong pwersa ng Police Regional Office 10 sa pagkasawi ng kanilang mga kasamahan sa aksidente. Hataw Balita. Nagsagawa ng isang exhibit si Lipa City, Batangas sa Mayor Eric Aprica kasama mga local artist bilang pakikisa sa National Arts Month ngayong Pebrero. Si Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Sa pagdiriwang ng National Arts Month ngayong Pebrero, binuksan sa publiko ang Bunga ng Lipeño Galing exhibit sa pangunguna ni Mayor Eric Aprica at mga kasama sa Culture and Arts Committee at SIHAY o mga LIPA artist.
Tampok sa exhibit ang gawa ng 15 Lipeño artist at 4 na guest advocacy artist upang ipakita at ipamalas ang angking galing sa pagpipinta ng mga Lipeño. Isa lamang si Cristel Ann magparangalan sa mga lumahok sa pagpipinta gamit ang kaping barako na tunay na ipinagmamalaki nila sa bayan ng Lipa, Batangas. Kaya po kape, kilala naman po ang Lipa bilang taga-produce po ng kapeng barako. Hindi lang po lomi, pero kilala rin po ang Lipa sa kape at yun po ang naging reason ko ba't yun pong aking pining. Patungkol sa sibuyas naman ang ipininta ni Ricobert Tubar dahil nakita niya ang naging problema sa pagtaas ng presyo ng sibuyas sa bansa at binigyan niya rin ito ng paliwanag sa kanyang obra maestra. So yung naisipan ko yung sa painting, lagay ko yung sibuyas. Yung nasa ilalim yung sukay, si Mr. Crab at saka si Plankton. Yung karakter ni Mr. Crab doon sa ay negosyante. Yung karakter naman ni Plankton ay medyo siya, greed siya sa pera. So, greed sa pera ito, greed din sa pera to. Ngayon wala akong tinutumpoy, wala akong inaano. Kaso dala nila yung sibuyas. Kung natatandaan nyo, nung huling mga taon, sili naman yung nagka-issue. Ngayon, wala naman akong, as an artist, ayoko namang magsabi kung sino, ganyan, wala naman. Pero may nangyari talaga gano'n. Ang inano ko na lang, nalagyan ko na lang bato sa langit, tama, huwag na magagalit. Hinihikayat naman ng Tourism Council ang mga kabataan at mga mamamayan ng Lipa na makiisa sa pagdiriwang ng National Arts Month upang matutunan kung papaano ang mga teknik sa pagpipinta. So lahat po yung mahilig, so talento nila ay ang pagpipinta. So inihikayat natin na sila ay makiisa sa ating selebrasyon. So dito naman sa lungsod ng Lipa ngayong araw na ito, aside from the opening ng ating exhibit, ay magkakaroon din tayo po ng art talk. So doon po natin maihahayag sa ating mga Lipeño, lalo na mga sa kabataan na may talento sa pagpipinta, na makisali sila at makibahagi. Kasi doon nila malalaman kung ano yung mga technique. Patuloy na hinihikayat ng Tourism Council ang mga kabataan at mga magulang na turuang makibahagi ang kanilang mga anak sa larangan ng pagpipinta na magpapaunlad sa kanilang talento at magbibigay din ng oportunidad upang kumita. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. 12 tourism village sa Cordillera ang pinarangalan sa idinaos na awarding ceremony ng Search for Best Tourism Village ng Department of Tourism Cordillera Administrative Region. Si Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita. Kinilala ng Department of Tourism Cordillera Administrative Region o DOT-CAR ang mga bago at umuusbong na tourist destination ng mga nayon sa rehiyon na may mayayamang pagpapahalaga sa kultura alinsunod sa direksyon ng DOT tungo sa Philippinism. 12 tourism village sa Cordillera ang kabilang sa shortlisted applicants mula sa 26 na entry para sa Search for Best Tourism Village ng DOT-CAR. At ngayon, gusto natin talagang ma-emphasize din ang role ng mga tourism villages sa Cordillera kasi madami tayong mga ganyan. We consist of more than 90% indigenous peoples and they are located in villages all over the Cordilleras. Pinarangalan bilang Best Cordillera Tourism Village ang Clustered Tourism Village ng Nungulunan, Hapaw at Baag sa bayan ng Hungduan sa Ifugao Province. Ayon kay Nungulunan Barangay Chairperson Rodolfo Dong-e, isa sa maaaring maranasan ng mga turistang bibisita sa kanilang nayon ay ang kanilang lumang tradisyon na tinatawag na punok o pagdiriwang pagkatapos ng anihan. Doon mo matatagpuan, makikita yung mga dating kinagisnan po namin na kaugalian. Ang isa po dyan ay yung practice namin na pagkatapos ng anihan, kada magse-celebrate kami, andyan yung sinasabi namin na punok. Kinakandak po sa ilog. May parada, tapos lahat naka-native attire.
Bukod sa pag-iingat at pagpapalaganap ng kanilang kultura, sinabi rin ni Dong A na malaking tulong sa kanilang lokal na ekonomiya ang mga aktibidad sa turismo. Sa iginawad na pagkilala, nakatanggap ang Best Tourism Village ng Plaque, token at 1 million pesos na premyo. Pumangalawa naman ang Pidilisan Village sa Sagada Mountain Province na nakatanggap ng 500,000 pesos. Nasa ikatlong pwesto ang Naning Heritage Village sa bayan ng Baoco Mountain Province na nakatanggap ng 200,000 pesos na premyo. Ang mga barangay na nakarating sa ika-4 hanggang sa ika-8 pwesto ay nakatanggap naman ng tig-100,000 piso. Ipinunto rin ng Department of Tourism Cordillera ang kahalagahan ng pagtataguyod sa kulturang Pilipino at maipagmalaki ang best cultural practices ng mga katutubo, lalo na ng mga taga-Cordillera. Ipinunto rin ng Department of Tourism ang kahalagahan ng pagtataguyod sa kulturang Pilipino at maipagmalaki ang best cultural practices ng mga katutubo, lalo na ng mga taga-Cordillera. Ayon sa DOT, ang turismo ay nagbibigay ng buhay sa mga nayon at komunidad at dapat na sustainable upang matiyak na ang kanilang pamana ay hindi mapagsamantalahan. Pagkatapos ng seremonya, kinilala rin ng DOT CAR ang mga media outfits na may mahalagang papel tungo sa pagsulong at pagpapakilala ng iba't ibang bago at umuusbong na tourist destinations sa bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Marvin Calas, humahataw. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita. Patikim Probinsya. Pinagkakakitaan na ng mga mahihirap na residente ang kanilang pamosong handicrafts na world-class ang style sa isang liblib na lugar sa bayan ng Balud sa Masbate. Ang pangunahing materyales na ginagamit nakukuha lang sa isang malawak na swamp area. Si Jerry Galicia may patikim. Isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan ang world-class na mga handicraft na gawa sa damo na tumutubo sa isang swamp area sa Balud, Masbate. Bukod sa nagagandahang beaches, malawak pa ang kapaligiran at lupain na napagtataniman at napag-aalagaan ng mga hayop sa bayan. Dito makikita ang isang uri ng damo na tumutubo sa matubig na lugar na hindi na kailangang pang itanim. Ito yung mahigit 20 hektarya na taniman ng bukad na pinagagalingan ng livelihood o hanap buhay ng mga kabayan natin dito sa Barangay Danao, Balud, Masbate. Tuwing ikatlong buwan ay kailangan ng i-harvest o anihin ng mga residente ang mga damong tinatawag na bukad dahil gumugulang ito at mahirap nang magamit sa paggawa ng isang handicraft. Nako, napakahalaga sir kasi nga dun sa mga asawa ng mga nanay, sila yung taga-harvest, source of income talaga sir. Kaya kung pababayaan ko, wala na sila income. Actually, kumikita yan sila ng sapat-sapat. Dati na rin supplier ng dried bukad leaves ang barangay ng Danao sa mga eksporter ng handicraft sa mainland Bicol, Pampanga at Cebu. Subalit ipinatigil na ng Balud LGU ang pagsusupply ng bakod leaves sa ibang lugar upang dito na sa Masbate manggaling ang i-export ng mga yaring Danao handicrafts. Ngayon dati kasi talaga sinusupply namin ito pinaka sa mainland sa Bicol kasi nandun yung mga kasamahan ko na mga supplier. Pero nakapag-deliver na rin ako sa Cebu. Sa Pampanga, nung ang exporter ko ay nasa Pampanga, yan, nakapag-deliver na rin po ako. Kailangan munang patuyuin sa sikat ng araw ang mga bukad leaves bago tuluyang magamit sa paggawa ng iba't ibang disenyo ng produkto. Ito na yung kanilang mga finished product na handicrafts na gawa sa bukad. At ang pinakamabenta o tinatawag ng bestseller, itong tray na ito na nagkakahalaga lang ng 480 pesos. Mahigit 50 kababaihan ang bumubuo sa Danao Women's Handicrafts Organization o DAWO. Ang kinikita kasi nila by piraso, per piece. So sa ngayon, yung mga braided sir na nandyan sa likuran mo, yan yung income nila at saka yung labor nito. At ang isang the best po, meron kaming asawa ng members na stroke.
So sa paggagawa niya, bumalik tumulong kasi yung lalaki na stroke, tumulong na talaga siya and then nanumbalik yung kamay niya. Isa yun sa mga pinapasalamat ko din sa Diyos na nag-start ito kasi kung hindi, patuloy siyang manghihina. Sa kani-kanyang bahay, karaniwang ginagawa ng mga kabaihan ang mga produkto. Talagang may pagmamalaki na ng mga masbateño ang kanilang handicrafts, di lang sa ating bansa, kundi pati sa ibayong dagat. Sa katunayan, marami ng Korean investor ang bumibisita at nakikipag-partner sa Balud LGU. Kung sa pagbabasihan natin, sir, ng finished product namin, masasabi naman namin na world class na rin kasi ang ginagawa ko kasi as president, monitoring po yung pagwiwiping nila. Nakita naman po natin na medyo linings na lang talaga ang kulang nito. Maipagmamalaki na po talaga ng masbate. Naglaan naman ng 100,000 pisong pondo ang lokal na pamahalaan ng Balud upang maisulong at magtuloy-tuloy ang proyekto. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, umahataw! Hataw Balita. Bilis ng ating oras at Brad Dante, tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng nanood at nakinig sa atin ngayong umaga. Kabilang na dyan sila Juliet Francisco, Edgardo Tapang at Oliver Elioso mula sa Kuwait. At tayo po ay patuloy na nag-aanyaya sa mass indoctrination na isinasagwa po ng MCGI. Day 11 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan Kapitulo 5, talatang 2. Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos, pagka tayo'y nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-13 sa buwan ng Pebrero 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.